Makakausap natin ang itinuturing ng suki ng palatuntunan at ang himpilang ito, mismong chairman ng Senate Committee on Finance, Senator Sherwin Win Gatchalian. Senator Win, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DW. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning po, Senator. Good morning po, Senator. At maraming salamat sa Onay Friday morning. Naabala ka namin ulit. Alright, to the point na katanungan. Magkano ang involved dito sa nabanggit mo? Final na ba yan? Overpriced na farm-to-market road. Final Senator. or initial? Well, dalawang taon lang to, John and Drew. 2023 and 2024. Hindi na namin nakita yung previously dahil masyadong maraming dokumento na. So for the purpose of itong budget, tinignan lang namin actually 2 taon. So pag kinompute natin yung 2 taon na overpricing, lumalabas 10 billion pesos. In 2 years? Katumbas to ng isang kalsada, 2 years lang to, no? Katumbas to ng isang kalsada, papuntang Maynila hanggang Apari, ganong kahaba. Pero ang totoo, ganun kahaba ang meron. Yeah, ganong kahaba yung overpricing na katumbas. Wow. Kasi 10 billion pesos is equivalent to about 600 kilometers. 2 years pa lang, pero how about naman yung mga prior years pa kaya, Senator? Nabulat Yun ang aming rini-review ngayon, yung mga prior years pa kung mayroong mga ganito. Pero lumobo kasi ang farm-to-market roads itong last 2 to 3 years. Nakita namin sa budget trend. So ang nangyari, bukod sa, dahil sa overprice, ilang siya naging farm-to-market, farm-to-pocket ang nangyari. Parang ganun na nga yun. Parang ganun na nga yun. Ano. Grabe kasi yun. Sabi nga ni Secretary Tiu Laurel, isang farm-to-market road dapat mga 10,000 per meter lang or 10 million per kilometer. Pero ito lumalabas 300,000 per meter. So 300 million per kilometer. Parang gumawa na nga ng isang flyover. Parang gumawa ka ng isang flyover. Baka naman marmol yung gagamitin. Naka-tiles ba yan? Kaya tiles. Baka. Grabe nga nakakagulat talaga. Kahit si Secretary Tiu Laurel nagulat dahil kabisado niya yung ganito. Kaso lang yun na nga, DPWH kasi ang gumagawa nito. Naman? At DPWH ang gumagawa, hindi Department of Agriculture dahil merong special provision sa batas na lahat ng infrastruktura DPWH dapat ang gumawa. Naman. So, tama yung parang bumabalik yung bansag dati sa DPWH ng isang kasamahan natin sa industriya. Department of Public Works and Highways. Tama ba, Sen? Parang, parang ganyan sila na lang. Panahon pa ni Mahoma yun. Nakakagalit at nakakapanlumob. Imagine, kahapon narinig ko sa balita, 421 ghost projects nationwide. Oh. So hindi lang yung corruption, hindi lang sa isang engineering district. Maraming engineering district sangkot dito sa ganitong modus. So nakakapanlumo. Imagine, akala ko Bulacan area lang pala nationwide. Kung sakaling ginamit pala yung sa tama yung pondong yun, baka kahit buong Maynila may flyover. Baka mula Apare hanggang Holo may flyover. Siguro kasi yung budget, Senator. Mas maganda kalsada siguro nun. Baka walang traffic. Kasi overpricing, kagaya itong farm-to-market road na ito, imbes na nakagawa ka ng napakadaming farm-to-market road, magagawa mo kakaunti lang kung ang overpricing napakataas. Senator, sino ho yung mga, sino na naman yung mga kontraktor? Sila pa rin po ba? Well, nakita namin sa top 10 farm-to-market road contractors, 3 doon, pasok doon sa 15 top contractors ng flood control, yung binanggit ng ating Pangulo. May letter C ba dyan? Parehong personalidad. Letter C ba sa apelyido? Meron. Letter O? Meron. Sabi nga nila. Isa doon ay yung high tone construction na kapatid ni Zaldico. Pangatlo sa pinakamaraming flood control projects na nakakuha in 2024. So nagkakatotoo, Senator Win, na nadadaan lang sa biro na hindi raw mabubuo yung word na contractor kung walang CO. Diba? Oo, ano na talaga naging
daming ganyan. Grabe. Anong kasunod nito, Senator Win? Anong kasunod nitong pagkakadiscovery na to? What's next? Well, itong na findings namin, ang sunod dito ay binavalidate ngayon ng Department of Agriculture yung ground, no? Dahil sila lang ang may tao sa field para i-validate. At pangalawa ay irerekomenda namin sa Blue Ribbon at sa ICI na isama ito sa kanilang investigasyon. Kaya po bang bawiin, sir, yung pera na Wala na. Dito sa bansa natin, mayroon tayong kasabihan, pag anong binigay mo, hindi mo na mababawi yan. Imposible na mababawi. Kahit labag sa batas, eh? Kahit labag sa batas? I mean, kahit gaano man katagal. Puresahan ang gagawin dyan. Puresahan. May malalabag ba tayong batas, pag ginawa yun? Well, unang-una, dapat i-freeze yung mga asset. Alright. Para makuha natin yun. At pangalawa, after freezing, kasuhan talaga ng hindi sila makakatakas. Alright. When it comes to kasuhan, dyan naman tayo pipick up, Senator Win. Naiinip na ang mamamayan, nagagalit na ang mamamayan Kailan sa dami ng mga investigasyon at mga hakbang na ginagawa. Pero ang bottom line gusto nilang may makasuhan at makulong. Yes. Kailan na ito, Senator? Ako rin, gusto ko rin talagang ganun. Dapat mabilis eh. Po. Yung pagkaso, pagkulong, dapat mabilis. Hindi pwedeng umabot taon. Dapat linggo lang mayroon nang nangyayari. At in fairness naman to ICI, marami na silang na-file na kaso. Nakita ko na very strategic yung kanilang pag-file ng kaso. So marami naman silang na-file na. Pero dapat yung pag-file nila, siguradong mananalong kaso. Hindi lang yung malabnaw na kaso. Yung talagang matibay. Walang takas na, Senator. Opo. So tama kayo, importante dito yung bilis, hindi lang yung pag-file ng kaso kundi yung bilis. Senator, dito po sa iminumungkahi inirerekomenda po ninyo na ang DA na po ang manguna sa construction po ng mga farm to market road projects. Sa tingin ho ninyo, kakayanin kaya ng DA? Hawakan po yung Ako ganitong personally, pangasiwaan? tingin ko kaya nila, no? Kasi ginagawa nila itong farm to market road taon-taon eh. So, yan nga ang hamon namin kay Secretary Tio Laurel na gumawa siya ng capability o gumawa siya ng kapasidad para mag-construct ng ganitong farm to market road. Para may accountability. Kung mayroong mambulilyasyo siya na alam natin sino ang dapat managot. Ngayon kasi may turuan eh. Tuturo nila si DPWH, tuturo nila si Department of Agriculture, nagkakaroon ng turuan. At tingin ko kaya nila at kailangan nila gumawa ng kapasidad. Lilistahan ko pero may kaugnayan pa rin dito sa mga anomalya, Senator Win, with your indulgence. Yung naantalang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee and at the same time yung pagbibitiw ni Senator Lacson. Anong tindig mo rito, Senator Win? Well, ako nakakahinayang, no, dahil si Senator Lacson ay kilala naman natin na napakagaling pagdating sa pag-iimbestiga. In fact, sa totoo lang, base sa aking obserbasyon, siya talaga ang nagpalutang nitong issue sa flood control corruption, particularly sa Bulacan. Alam ko marami pa siyang information sa iba't ibang lugar, pero siya talaga ang naglabas ng flood control projects anomaly at may detalye at may pangalan. In fact, yun ang sinasabi, importante, may detalye, may pangalan, may ebidensya. Madaling mag-akusa no? Madaling sabihin mo, ito corrupt, ito mali ginagawa. Mahirap kumuha ng ebidensya. Yun ang pinakamahirap. At kay Senator Lacson, mayroong pangalan, may ebidensya, may pictures. Kaya siya talaga ang naging mitya nito. No? So maganda sana na ipagpatuloy niya dahil meron na siyang mga impormasyon. Sa ngayon, acting pa lang ang nasa Erwin. chairmanship. Hindi ka ba naalok na ikaw ang humawak ng Blue Ribbon? Sobrang busy ko na dyan sa Finance Committee. Halos araw-araw kaming mahiring, twice a day, minsan 3 times a day pa. Kaya medyo hindi na kaya ng katawan natin. Tsaka hindi bagay sa'yo kasi nakapula ka lagi eh. Blue Ribbon. Pero bilang seryoso, Sen, tama rin ba na habang wala pang
chairman na nakatindig, talagang ipaubaya niya na ng 2 kapulungan sa ICI lahat para ibig sabihin hindi na mag-overlap or hindi na magsalasalabat itong sinasagawa investigation Para na to. mas mabilis Oo. daw. Do you agree with that, Sen? ICI na lang? Kami naman dito sa Senado, napagkasunduan namin na ito-turn over yung mga papeles, ebidensya sa ICI. Yun yung isa ng pag-usapan namin, kaya tuloy-tuloy naman yung pagko-cooperate ng Senado sa ICI para tuloy-tuloy rin yung kanilang paghahain ng kaso. Alright. Change of leadership na laging umuugong. Anong reaction ni Senator Win dyan? Walang ganyan. Walang change of leadership. Fake news? Very stable ang leadership ni Senator Soto. So, yun ang kailangan rin ng Senado ngayon, stability. So, ako personally, sinusuportahan ko siya dahil nakikita ko na ang institusyon kailangan ng stability. Right. How about snap elections Yun, po, isa pa. Senator? Ano naman yan, yan ay proposal ni Senator Cayetano. Mas magandang tanungin nyo na lang siya. Alright. parang nagsungit ha. Anyway, baka may karagdagan ka pa po, Senator Win, paalala at ika nga'y mensahe sa ating kababayan, sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Well, maraming salamat, John at Drew. Maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin. Right? Wala, sir, may mga nationwide protest pa, ha? Wala. Ko nga pala. November 30. Sisimulan ng every Friday hanggang November 30. Anong reaction mo rito bago kita karaming pakawalan? Well, yan ang karapatan ng ating mga kababayan, no? Para ipahiwatig yung kanilang saloobin. Importante lang na mapayapa. Importante lang na maayos. Yung nangyari sa Mendiola, yan ay gawain ng mga hoodlum Gawain ng mga Coming from Senator Win, nagsalita ng gano'n, ha? Matindi, may pinaghugutan, ha? Dapat yung pagpapahiwatig ng saloobin sa mapayapang paraan, karapatan natin yan. At yan ay karapatan natin bilang mamayan ng ating bansa. At yan ay nakasaad sa konstitusyon. Pero yung manggugulo ka, mangbabato ka, mananaksak ka, ayan ay gawain ng kriminal yan. No? Kaya tama yung ginawa ng ating kapulisan na hulihin itong mga kriminal na ito dahil nanggugulo sila Hindi tama yan. With that, bago pa tuluyang uminit ang ulo ni Senator Win sa Friday morning, maraming salamat, Sen. Thank you. Salamat Good luck. po. Ingat Good morning. po. Ingat po. Good Ingat. morning. God bless. Yan po mga kabalitan, kawalitaktakan ng mismong chairman ng Senate Committee on Finance na for the first time, naringgan ko ng ganong kabibigat na mga pahaya. Hudlong! Mga kriminal! Di ba? Siya na lang ang tanongin nyo. For the first time, nakita ko yung gigil, Senator Sherwin Win Gatchalian. Thank you so much, Sen, At alam naman natin na suki na yan ang ating himpilan.